Sir, you mentioned earlier nga may yara sang iban nga forms of rewards or incentives nga makuha sa mga awardees sa Honor Awards program. Ano-ano bala sir ang mga ini mga yara bala ini sa mga scholarship programs kag iban pa nga lakip dire? Yes, ang mga iba naton nga incentives may ginahatag scholarship no for the awardee o kung hindi pa ng awardee ang next of kin yan no ginatagaan naton ina kag may ara man nga may mga free executive check-up ina na siya no kag may kuan man siya during the time of awarding few days before may accommodate sila sa isang hotel no which last time gani in 2011 gina-accommodate ang aton mga awardees they spend time sa Manila Hotel. Okay, sir, regarding sa scholarship program, so mahimo ini ma-avail sang bata o kon asawa sang awardees? Yes, kung hindi maka-avail mismo ang awardee, ang iyang next of kin, who may be the spouse, no? Or who may be the child, no? Or sa ka-awardee. Alright, sige. Thank you, sir. So, inyo man nabatian nga kadamo sa mga awards kag incentives para sa mga Honor Awards program national awardees. So magluwas sa kadungganan nga ila ihatag no sa patag sang public service kag sa ila respective nga mga ahensya sang gobyerno, makabaton man sila sang cash, gold gilded medallion kag iban pa nga mga forms of rewards and incentives kaangay sang automatic promotion, scholarships, kag iban pa kaangay sadto sang free executive check-up. So, we hope nga kabay pa sa sini nga tuig, madamo sa mga magpasakop sa aton nga 2012 Honor Awards program diri sa Rion Sais. Sir, so sino ba lang mahimo nga magpasakop sa Honor Awards program? Sino ba lang covered sa sini nga search? Well, ang coverage sa aton programa all-encompassing ini sa tanan nga officials kag employees both in the career and non-career service pwede makapasakop no kag this even includes military personnel no or the PNP kag it also includes appointed barangay officials naton kag employees no kag gina-recognize naton nga government employees. Ang hindi lang siguro pwede makapasakop amo tong mga tao bala nga ang ila employment is under job order no or contract of services no? Pero ang pinaka-importante sini nga we cover all officials and employees in the government. Okay, thank you sir. So for the benefits ng aton nga mga tagpalamati, nag-mention ka sir nga open ini for both career and non-career service sa idalom sang government. So ano bala sir ang kinalain sang career kag non-career service? Well, ang career service ang appointment upon ang entrance is based on merit and fitness no. Ang non-career is simply ang botambalon sila that people enters the non-career service not for purpose of a career no. They may be elected officials, they may be appointed officials nga ang ila qualification is more on trust and confidence no sa appointing authority. Definitely wala kita naga-discriminate with respect to the Honor Awards program no kay even though sa non-career importante gani kung sa non-career mga elected officials like last time may mga damo kita nominees mga elective officials like mayors, governors gina-welcome nato na because you know their extraordinary or outstanding accomplishments should be recognized no hindi lang sa career but both non-career kag career service. Okay, thank you sir. So nangin maathag na sa aton ang difference sang career kag non-career service. So regarding sir sa nominations para sa search, sino bala sir ang qualified nga i-nominate para diri? Yes, ang qualified nga i-nominate amo ato kay inanahambal ko bala nga must be in government service no at the time of nomination. Although pwede man nga ang posthumous nomination matagaan aton sang atensyon no. Posthumous nominations may be made for a public servant nga napatay no in the line of duty or in the pursuit of his or her official duties and responsibilities as a civil servant. Kag ang posthumous nomination should be formalized within 12 months sa
sang time sa pagkamatay sa isa ka official or employee. Kag ang ilang nominee must have been rated at least very satisfactory, no, for the last 2 performance rating periods prior sa iya nomination, no. Kag wala sa sing he has not been found guilty of any administrative or criminal offense, no, involving moral turpitude at the time sa pag-nominate sa iya, no. Ang pwede man ang isa ka group or team may be nominated in either sa presidential, no, kung lingkod bayan or the CSC Pag-asa Award. Kag ang ini nga mga members nga na-nominate must meet the above qualification requirements nato, no, nahambal nato kay ina, no. Kag ini nga mga members shall not be excluded from the grant of award should the team or group be selected sa isa ka as an awardee, no. In other words, tanan nga qualification kag hindi isa disqualified, no, kung sa group awardee, no. Okay, so sir, may we ask regarding sa group nomination, may ara bala kita sang limit sa number of members sa group nga nomination? Well, ang maximum number of a group or team for nomination is 10, no. Hindi magsupra sa 10. Okay, so thank you, sir. Sir, patapos ang qualification sa mga sang nominations, no, ano bala ang criteria nga pagabasihan para sa evaluation sang honor awardees naton? Lami na nga pamangkot kay definitely ang criteria is most important nga aspeto sa pag-nominate, no. Sa aton Presidential Lingkod Bayan Award, may 5 kita ka criteria sini, no. Ang first is that noteworthiness of outstanding performance or contributions. Ang pinaka daw makita gid bala, noteworthy gid bala ang outstanding performance, no? Ang second is the impact of performance or achievement, no? May kuan bala, may bili bala, may impact bala ang iyang performance sa kabilugan, no? Ang ikatatlo is reliability and effectiveness of the performance or accomplishment. Ikaapat is the consistency of performance. Ang ikalima, demonstrated teamwork, cooperation, or camaraderie and cohesiveness. Ang extent bala sang kung sa group, no, ang extent bala sang group members nga mag-motivate ka mag-support sa kada isa sa ila, no, to the degree which group members bala naga-influence sang kada isa, no. Sa kwan ini, no, cover man ini nga criteria ang aton nga CSC Pag-asa, no, as well as the Lingkod Bayan. Sa outstanding public official or employees or nato nga Dangal lang Bayan Award, may 6 kita ka criteria, no. Ang ikauna is that may quality and consistency of behavioral performance, no. Kay ining Dangal lang Bayan, this pertains to ethics and behavior. Ang ikadua is the impact of the behavioral performance. Ikatlo is the risk or temptation inherent in the work, no? The degree of risk or temptation substantially present sa ubra sa isa ka tawo, no? Ang ikaapat, the obscurity of the position. Ang botabalon sini ang lowliness or insignificance of the position in relation wala sang degree of performance niya, no? Kag ang extraordinary norm manifested. Ang ikalima, ang years of service niya, ang cumulative years of service that the nominee has rendered to the government, no, vis-a-vis sa iyang accomplishments. Kagay kaanom nga other similar circumstances or considerations in favor sa isa ka nominee. Okay, so thank you gid sir, no, sa pagpaathag sa aton sa nagkalain-lain nga criteria for evaluation sa aton nga 3 ka kategorya sa under sa Honor Awards program. So i-repeat ko lang ang gi-mention ni Director Gonzales. Sa criteria para sa outstanding work performance o kung presidential or lingkod bayan kag Civil Service Commission Pag-asa Awards, amo ang mga masunod: noteworthiness of outstanding performance or contributions. Second, impact of performance or achievement. Ang ikatatlo amo ang reliability and effectiveness. Kaapat amo ang consistency sang ila ginpakita nga performance. Kag kalima mo ang demonstration of teamwork, cooperation, camaraderie, and cohesiveness.
So amoy na ang liba ka criteria sa idalom sa Presidential or Lingkod Bayan kag CSC Pag-asa Awards. Sa piyak nga bahin for exemplary conduct and ethical behavior, amoy ni ang gina-mention kag ina ni Director Gonzales nga outstanding public officials and employees or the Dangal ng Bayan Award. So ano bala ang criteria for evaluation para sa Dangal ng Bayan Award? Amoy niya mga masunod. Quality and consistency of behavioral performance. Ano balang impact sang behavioral performance sang nominee? Ikatatlo, amo ang risk or temptation inherent in the work. Ikaapat, amo ang obscurity of the position. Nga amo to kag ginagin mention sa ato ni Director Gonzales nga ang lowliness o kung insignificance sang position sang nominee. Kag panglima, amo ang number of years of service. Kag ikaano among other similar circumstances or considerations in favor of the nominee. So amoy na mga kabyanan ang nagkalain-lain nga criteria for evaluation para sa Dangal ng Bayan, Pag-asa kag Presidential or Lingkod Bayan Awards sa idalom sang 2012 Honor Awards Program sa Civil Service Commission. So ang masunod nga pamangkot, sir, sino bala ang mahimo nga mag-nominate para sa Honor Awards Program? Mahimo bala nga ikaw mismo ang imo kaugalingon i-nominate man or dapat nga lain nga tawo ang mag-nominate sa imo? Well, ang nabutang diri sa aton guidelines that any individual pwede ka nominate, no? Any individual or even an organization nga pwede ka nominate. Importante lang nga may extensive knowledge sa isa ka individual kung isa ka organisasyon of the outstanding work performance or exemplary ethical behavior of the official or employee nga gina-nominate, no? Kag nabalaton nga ang ini basta importante nga may extensive knowledge ng isa ka naga-nominate. Okay. So not necessarily nga government employee man ang manominate, so any lang. Not necessarily nga isa ka empleyado sa gobyerno man ang nominate, no? It may be a private citizen or it may be a government employee also. Okay, so thank you, sir. So para sa aton nga mga tagpalamati, inyo manabatian nga kung may mga kilala kamo dira nga mga huwaran nga mga public servants, mahimo ninyo sila nga i-nominate para sa aton nga Honor Awards program. Kag sir, ano bala ang procedure no para sa nomination? Kag ano ang mga gina-require nga mga documents nga dapat nila i-submit sa komisyon? Well, ang procedure sina is very simple, no? Sa presidential, sa tatlo ka awards na Presidential Lingkod Bayan, Dangal ng Bayan, kag ang CSC Pag-asa Awards, ang procedure sina is that ang nominations dapat i-submit in the prescribed nomination form to the office tawag nato nga office praise, no? Ang ginatawag nato nga either provincial, regional, or central committee. Ang praise kini Committee on Program on Awards and Incentives for Service Excellence, no? Para sa committee nga mag-evaluate. After the nomination, i-evaluate sang ginatawag nato nga office provincial or regional praise committee. Ini gina-aprobahan, no? This must be approved and endorsed by that committee to the department or agency head, which in turn, muna ang department head or agency head or office head, ma-endorse ang nomination to the awards program secretariat through the CSC field, provincial, or sa aton nga regional office. Now, in the absence ang masadya sila kay kung wala sing praise committee ang isa ka opisina, the nomination cannot be entertained. Dapat may ara gid ang kada opisina sang natawag nato nga praise committee.